Kung may susunod mang buhay, hindi ako pakakasal sa isang prinsipe. Ang nag-alay ng sumpa ay isinumpa, naging anak ng bituin ng kapahamakan na may dalang kamatayan. Ah! Nabuhay akong muli. Sa buhay na ito, kailangan kong lumayo sa Crown Prince. Pao-pao, anong nangyari sa iyo? Okay ka lang ba? Ha! Lumayo ka sa akin, manloloko. Si General Luo ay nakamit ang tagumpay sa murang edad. Tunay na kahanga-hanga at magiting. Mga minamahal kong ministro, sino kaya sa palasyo? Ang karapat-dapat na itambal sa ating magiting na babaeng general. Ama, matagal nang umiibig ang iyong anak kay General Luo. Nais ko siyang pakasalan at gawing asawa. Hindi ko siya bibigyan sa buhay na ito. Hahaha, General Luo. Ano ang masasabi mo rito? Lagot, ngayon nga pala ang araw ng pag-iisang dibdib. Pao-pao, halika rito. Ah! Kahit sino na, wag lang siya. Ah! Siya na lang. Matagal ko na pong hinahangaan ang ginoong ito. Sana po ay basbasa ng mahal na emperador ang aming kasal. Teka, pangatlong anak, ikaw ba ang tinutukoy ni General Luo? Opo, aking ama. Handa po akong sumang-ayon. Mabuti dahil may nagpapatibok na pala ng puso ni General Luo. At sumasang-ayon din ang pangatlong anak. Pinapahintulutan ko na ang kasalang ito. Pinili talaga ni General Luo ang pangatlong prinsipe. Hindi ba't ang Crown Prince ang mahal niya? Bakit ganoon kabilis siyang pumayag? Pao-pao, hindi ba masyadong biglaan ang nangyari ngayon? Kung nabigla ka lang dahil sa kaba, maaari kitang ipaliwanag sa aking ama. Napaka-plastic talaga. Ganyan din ang peking kabaitan niya sa nakaraang buhay. Niloko niya ako para sa kapangyarihan, pinatay ang pamilya ko, at kinuha ang buhay ko. Nagkakamali po kayo, mahal na Crown Prince. Buo na po ang aking desisyon. Hindi ka naman ganyan noon. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Pao-pao, lasing ka na. Huwag mo akong hawakan. Mahal na emperador, medyo nahihilo na po ako sa alak. Nais ko sanang magpahangin sa hardin ng palasyo para mahimasmasan. Sige, ikaw ang bida sa araw na ito. Hindi mo kailangang mag-alangan. Salamat po, mahal na emperador. Mula nang isilang ako, hindi ko na malinaw na nakikita ang mukha ng mga tao. Hindi sa hindi ko nakikita. Kundi iba ang nakikita ko kumpara sa inyo. Noong araw na tumingin sa akin si General Luo Pao-pao. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. General Luo, kung gusto mong makita, maaari kang lumapit pa. Ah, talaga po. Dahil gusto mo naman ako ng ganyan. Pagbibigyan na kita. Ah, ang espada ng Duan Yu. Hindi ba ito ang maalamat at walang katulad? Na espada ng Duan Yu na ginamit ng mga dakilang eksperto. Hawak ng pamilya Luo ang kapangyarihang militar. Ang taong baliw sa akin ang pinakamadaling gamitin. Luo Pao-pao. Isa ka lamang piyesa sa aking laro. Huwag mong isiping makakatakas ka sa aking laro. Buhay ako. Ah, binibini. Ah! Ah! Napakakadiri naman. Mahalaga rin naman ang buhay ko, ah. Naku. Ah, Ginoo, pasensya na po talaga. Ah! Naku, yari na. Pasensya na po, hindi ko rin po sinasadya ito. Mahal na prinsipe, yun po ay. Tiate. Mahal ba ang jade na ito? Kung basag na, basag na. Hindi ka ba galit? May mga bagay na kapag masyadong matagal ng dala. Dapat nang bitawan. Maseryoso pakinggan ang sinabi mo. May kilala akong mahusay na manggagawa. Tiyak na may ayos niya ito para sa iyo. Ehem.
Mabait din pala ang ugali ng taong ito. Kamahalan, bakit hindi niyo sinabi kay General Luo na iyon ay ang jade pendant ni Prinsesa Changle? Masyado na siyang nag-aalala. Pero suot niya na ang jade na iyon ng maraming taon. Kaya nga sinabi ko. Kung basag na, basag na. Talaga bang nabuhay akong muli? Paano kung buksan ko ang pinto at walang tao sa bahay? Paano kung wala pa rin doon sina ama at ina? Kamakailan ay nagsisimula ng mag-alinlangan si kuya. Dahil nauna siyang mag-isip na patalsikin ako bilang tagapagmana. Huwag niya kaming sisihin sa pag-una. Lalasonin niya ang emperador. Paano naman si Luo Pao-Pao? Iyan tapat na tapat siya sa akin. Hindi siya dapat ikabahala. Ang babaeng iyon. Nitian mo lang siya ng kaunti. Ibibigay na niya pati ang buhay niya sa iyo. Ang kaso ng pakikipagsabuatan ng pamilya Luo sa kaaway 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ganoon kalinis ang pagkakagawa ng mga ebidensya. Hindi niya iyon imbestigahan. Ang tanging maalala niya ay noong gabing mapahamak ang pamilya Luo. Ako ang nanggamot sa mga sugat niya. Sino ang nasa labas? Kaya naman, ang trahedya ng pamilya Luo ay hindi isang aksidente. Ang taong ipinaglaban ko ng patayan para protektahan. Siya pala ang nag-abot ng kutsilyo. Ang matandang General Luo ay lihim na nakipagsabuatan sa kaaway at nagtaksil gamit ang mga lihim ng depensa sa hangganan. Ay nagkasala ng krimeng karapat-dapat sa kamatayan. Sa ngalan ng langit, ipinag-utos ng emperador. Napatunayang nagkasala ng pagtataksil ang pamilya Luo. Dapat sana ay bitayin ang buong pamilya. At idamay ang buong angkan. Ang mag-asawang pangunahing salari ng pamilya Luo ay walang kapatawaran ang kasalanan. At bibitayin pagkatapos ng taglagas. Ngunit ang Crown Prince ay nangako at naging garantiya gamit ang kanyang pangalan bilang tagapagmana. Na nagpapatunay na walang kinalaman si Luo Pao-Pao sa mga gawain ng pamilya. Dahil sa pagpapahalaga ko sa katapatan ng Crown Prince. Pinapatawad si Luo Pao-Pao sa lahat ng parusa. At hindi siya madadamay dito. Ito ang aking utos. Samsamin ang mga ari-arian ng mansyon ng pamilya Luo. At dito nagtatapos ang paghatol sa kasong ito. Pao-Pao, halika rito. Ikaw din ang may kasalanan sa pagtataksil ng pamilya Luo. Hanggang sa mamatay sina ama at ina, akala nila ay sila ang nagpahamak sa akin. Ikaw ang may gawa nito. Pao-Pao, huwag mo namang gawing masyadong magulo ang lahat. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ang patay na tao ang pinakaligtas. Kaya pala peke lang ang lahat ng pagmamahal na iyon. Hindi mo naman siguro inakalang. Magugustuhan kita, hindi ba? Noong hilingin ko kay ama na ipakasal tayo, ay dahil lamang isa kang magandang piyesa sa laro. Kahit ang sugat sa palad mo, ay sinadya kong iparana sa iyo. Minahal ko talaga ang isang lalaking tulad mo. Dahil ayaw mo nang magkunwari. Hindi na rin ako magkukunwari. Hindi pa ako patay. Hindi ikaw ang magpapasya ng katapusan ko. Heh. Pao-Pao, tumigil ka na. Kapag tumalang ka riyan, wala nang matitira sa iyo. Yes may matinding paghihiganti sa aking harapan. At pagkukunwari sa likod. Ang natitira na lang sa buhay ko ay pagdurusa. Basta't magpanggap kang walang nangyari. May tatrato pa rin kita tulad ng dati. Yan Chengi, huwag kang mag-ilusyon. Hindi ikaw ang nang iwan sa akin. Kundi ako ang nang iwan sa iyo. Nakabalik na pala si Pao-Pao. Ina, nandito ka pa. Napakabuti naman. Buhay ka pa. Bakit ang batang ito, pagka-uwi galing palasyo, ay naging bumalik sa pagiging napakalambing noong 3 taong gulang pa lang? Napakalakas naman.
Gusto mo bang mabali ang baywang ng iyong ina? Ano na nangyari, may naganap ba sa piging sa palasyo? Wala po, napakalakas lang ng hangin sa daan. Napuwing lang po ang mata ko. General ka na. Pero padalos-dalos ka pa rin. Kailangan kong protektahan ng mabuti ang pamilya Luo. Binibini, oras na para gumising. Noomi. Ano nang nangyari kagabi? Binibini, gusto niyo po bang marinig ang maikling bersyon o ang detalyadong bersyon? Ang maikling bersyon. Nang agaw kayo ng kasal at nalasing. At sumuka sa bibig ng iba. At binasag ang kanilang pendant na jade. Ang mga huling nangyari ba ay sa iisang tao lang? Opo, lahat po iyon ay sa ikatlong prinsipe. Hindi ba't namatay siya sa pangangaso sa nakaraang buhay? Lalabas ako ngayon para lihim na obserbahan ang ikatlong prinsipe. Kapag natigok siya, ako na ang susunod. Ah! Binibini, hindi ba tayo mabubuko nito? Ang pagtatago ng isang eksperto ay dapat natural lang. Kayong dalawang binibini, mukha kayong hindi natural sa ginagawa nyo. Bumili ng melon. Ah, natural nga. Sobrang natural. Tingnan nyo, ang ikatlong prinsipe, napakagwapo. Gwapo nga naman. Pero hindi ako pwedeng maakit sa kanyang kagwapuhan ngayon. Ano naman kung gwapo, kaso malas naman siya. Tingnan nyo, binaliwala siya ng emperador, kaya wala man lang siyang pambayad sa karwahe. Ang mga tsismosa namang ito. Sakitin pa, mukhang hindi na siya magtatagal. Kung sino man ang magpakasal sa kanya ay mamalasin, kaya umalis na tayo. Ah, pwede ko bang kanselahin ang kasal? Kung wala siyang pera, patirahin natin siya sa atin, mayaman naman kayo, binibini. Ang sakit naman ay nagagamot, maliit na bagay lang yan. Iba talaga ang takbo ng utak mo. Binibini, sinusundan ba natin siya? Taktikal na obserbasyon ito. Hindi na ba talaga natin ayusin ang pendant na jade ni Prinsesa Changle? Huwag na. Ngunit alaala iyon na iniwan ng prinsesa. Kahit noong malubha ang sakit niyo noon, hindi niyo ito tinanggal. Kasalanan ko, kasalanan ko. Malutong na karne, malutong na karne. Binibini, sikat na sikat ang tindahang iyon ngayon. Hindi na masarap ang malutong na karne kapag lumamig. Boss, pabili nga po ng isa. General Luo, napakataon naman. Hindi naman. Naging maayos ba ang pagkahimasmas mo kagabi? Pwede bang kalimutan mo na ang nangyari kagabi? General Luo, kagabi pagka-uwi ng prinsipe sa palasyo. Kalahating mangkok na lang ng gamot ang nainom niya. Dahil ba nagalit siya sa akin? Nagising siya sa gulat dahil sa iyo. Mukha kayong bagong mag-asawa. Isang bagong mag-asawang nag-aaway bati. Malutong na karne, malutong na karne. Malutong na karne, ah. Malutong na karne. Malutong na karne. Dahan-dahan lang. Ang jade na nabasag ko kagabi ay ang tanging alaala ng kapatid mo. Opo, General. Masyadong madaldal si Tuanzi, lumang gamit lang naman iyon. Pasensya ka na talaga. Kung gusto mo talaga itong bayaran, tulungan mo ako na magpatuloy bilang aking mapapangasawa. Sige ba, ako naman talaga ang unang nagmungkahi niyan, hahaha. Binabantayan ka ng Crown Prince. At binabantayan din niya ako. Kung iiwas tayo sa isa't isa ngayon para hindi paghinalaan, mababaliwala lang ang palabas natin kagabi at sa piging sa palasyo. Sige, magpanggap tayong mag-asawa. Pero magkasunduan muna tayo. Pagtutulungan lang ito. Siyempre naman. Ang ingay naman. Mahal na ikatlong prinsipe, hindi mabuti ang iyong kalusugan. Bawasan mo ang kumain ng mga piniritong pagkain. Ganoon pala siya kapag nagmamalasakit sa iba. Hindi niya kailangang laging magpakumbaba. Ganoon pala siya, nagmamalasakit kahit medyo masungit. Ganoon pala, hindi siya ipinanganak para umikot lang sa akin. Sino ka para maging karapat-dapat?
Halika, pumunta tayo sa pinakamagaling na platero ng Jade sa kabisera. Binibini, mukhang nag-aalala ka talaga sa ikatlong prinsipe ah. Ang Jade na ito ang tanging alaala na iniwan ng kanyang kapatid. Kaya dapat talaga itong maayos. Sandali. Nakokonsensya lang si Binibini sa kanyang kasosyo. Magandang araw, magtingin-tingin lang po kayo. Boss, patingin nga nito. Magandang klase ng Jade. Isang mainit na Jade mula sa palasyo. Napakapino ng kalidad nito at napakabihira. Kaya ba itong maayos? Ito, may lason ito. Kailangan ng isang taong may alam sa medisina. Para malaman kung anong lason ito. Pero Binibini, kung ito ay lumanggamit mula sa palasyo ng prinsipe noon. Mas mabuting huwag mo na itong imbestigahan. Bakit? May mga Jade na kapag nabasag, may dumanak na dugo. Lolo, naparito lang naman ako ngayon para sa iyo. Upang magpaayos ng isang ordinaryong pulseras na Jade. Kung may magtanong man. Alam mo na ang sasabihin mo, di ba? Naiintindihan ko po, wala pong nakita ang matandang ito ngayon. Binibini, sasabihin mo ba ito sa ikatlong prinsipe? Hindi muna ngayon. Habang wala pang ebidensya. Hindi natin pwedeng buksan ang sugat niya gamit lang ang hinala. Binibini, talagang nag-aalala ka sa ikatlong prinsipe. Bumubawi lang ako sa pagkakamali ko. Kakaiba ang kanyang ikinikilos. Masama na naman ang pakiramdam ng mahal na prinsipe. Kumpara noong una, mas magaan ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Imbestigahan ang pleterong iyon ng palasyo. At protektahan siya ng patago. Iniisip ba ng mahal na prinsipe na may magtatangka sa kanya? May nagmamanman na sa kanya. Pumunta siya sa tindahan ng Jade. Tila para ipaayos ang Jade ng ikatlong prinsipe. Ano ang nakita ng platerong iyon? Hindi ko po alam. Hindi dapat mabunyag ang lumang kaso. At hindi rin dapat buhayin ang taong iyon. Ah, Bilis, iligtas niyo siya. Mahal na prinsipe. Mag-iwan ng buhay. Kailangan pa natin silang tanungin. Hahaha. Napakalaki mo na, Changle, hahaha. Ama, pwede po bang huwag muna mag-aral si Changle ngayon? Ayaw mong mag-aral, sige. Pumunta ka at makipaglaro sa iyong kuya. Alagaan mong mabuti ang iyong kapatid. Naiintindihan ko po, ama. Kapag nasaktan siya o nagalusan. Ikaw ang mananagot sa akin. Haha, kuya. Tingnan natin ang mga saranggolang papel. Dahan-dahan sa pagtakbo. Nabalitaan ko na namatay si Konsorte Juan dahil sa kamalasan niya. Noong gabing ipanganak ang ikatlong prinsipe. Sinabi ng astrologo ng palasyo na napakasama ng pangitain sa langit. Kung hindi siya malas na bituin, ano pa siya? Iri pa, mahal na konsorte. Mahal na emperador, manganganak na po ang mahal na emperatris. Nagsimula na rin pong maglabor si Konsorte Juan. Mga manggagamot ng palasyo, siguraduhing walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa. Mahal na emperador, nanganak na po ang mahal na emperatris ng isang prinsipe. Isa itong malaking biyaya. Ang ikalawang prinsipe ay may tadhana ng isang mapagpalang bituin. Mahal na emperador, nanganak din po si Konsorte Juan ng isang prinsipe. Ang ikatlong prinsipe, si Yan Juzi. Hindi tama, ang isa ay mapagpala, ang isa naman ay malas. Ipinanganak sa palasyo sa parehong gabi. Ang prinsipe ay isang mapagpalang bituin. Ngunit ang ikatlong prinsipe ay isang malas na bituin. Ikalagkad siya palabas. Mahal na emperador. Hampasin hanggang mamatay. Kuya, bakit parang hindi ka masaya? Ito ay ibinigay sa iyo ng ating amang emperador. Maaari kong ibahagi kay kuya ang kalahati ng aking kaligayahan. Hindi ka malas na bituin, kuya. Si kuya ang pinakapaboritong tao ni Changle. Mahal na prinsipe, oras na po para inumin ang inyong gamot. Ipinagbilin po ng manggagamot ng palasyo. Na hindi ito maaaring maantala kahit isang saglit. Sige na, kuya, pumunta ka na. Dito lang kita hihintayin. Heh.
Mahal na prinsesa, iyan ay insenso ng apdo ng paboreal. Ah! Tawagin agad ang manggagamot ng palasyo. Nalanghap ng prinsesa ang insenso ng apdo ng paboreal. Hindi na siya makahinga. Ah, Changle. Hahaha. Kuya, dumating ka na pala. Ah! Inutusan kitang alagaan siyang mabuti. Amang emperador, uminom lang po ako ng aking gamot. Palagi na lang ganito. Bakit hindi ikaw ang namatay? Ikaw na malas na bituin. Napakasama ng pangitain sa langit. Bakit hindi ikaw ang namatay? Ikaw na malas na bituin. Patawad. Changle, patawad. Hindi sana ako umalis. Tama ang sinasabi nila. Isa akong malas na bituin. Mula noong araw na iyon. Hindi ko na sinubukang magkagusto sa kahit anong bagay. Dahil lahat ng gusto ko ay iniiwan ako. Mahal na prinsipe, kung mailason niya ang jade na ito. Ibig sabihin ba noon ay si Prinsesa Changle noon? Mahal na prinsipe, pumasok sa palasyo si General Luo para imbestigahan ang lason sa jade. Mahal na prinsipe, mag-ingat po kayo baka kayo sipunin. Mga lihim na bantay, sundan niyo siya. Masusunod. Binibini, nasunog kagabi ang tindahan ng platero ng jade. Bakit naglakas loob ka pa rin pumasok sa palasyo? Siguradong hindi simple ang bagay na ito. Kung hindi ako makalabas pagkatapos ng kalahating oras. Bumalik ka sa mansyon ng pamilya Luo at hanapin si ina. Ano pong gagawin ko kay Ginang? Para tulungan niya akong makalabas. Kalma lang, isa akong tagapagsilbi sa palasyo ngayon, tagapagsilbi. Nako, tumitingin siya sa direksyong ito. Isang hakbang sa kaliwa, isang hakbang sa kanan. Ako ay parang hangin lang. Mula sa aling palasyo ka. Ate, tutulungan na po kitang magbuhat nito, hehe. Nahanap ko rin ang Jingyaoksuan. Nabaon ba sa lupa ang lugar na ito ng 300 taon? Lihim na aklat, lihim na aklat. Mas mabuti pang kusang lumabas ka riyan. May atraso ba ako sa alikabok na ito? Nahanap din kita. Sino ang nasa loob? Tingnan muna natin kung may sumusunod. Ito nga ang aklat. Bilis, bilisan mo. Saang pahina ito? Ang lason sa jade ay ang Kingyaugu. Binabad sa lason ang mainit na jade. Pagkatapos ay pinapagana gamit ang gamot. Lagot, wag naman sana. Ah! Sa kusinang imperial, ah. Ah! Grabe. Grabe talaga. Ah! Bakit ba siya hinahabol ng malaking gansang iyan? Ewan ko ba? Ah! Hindi nga. Ano bang nagawa ko sa iyo? Umalis ka nga. Layas. Saklolo, ina, iligtas mo ako. Ah! Ano bang kinatatakutan mo? Gansa lang naman iyan. Ina! Ah! Ina! Isang pirasong palawit na jade lang naman iyon. Bakit kailangan mo pang itaya ang buhay mo para doon? Lopao, nakalimutan mo na ba kung paano ka namatay sa nakaraang buhay mo? Hindi ako dapat matukso sa kanyang kagwapuhan. Ah! Tumutupad lang ako sa usapan, hehehe. Nasa imperial na hardin siya, hulihin siya. Ah! Aalis na po ang inyong abang lingkod. Binibini, nag-imbestiga ba kayo ng kaso o ibinaon na kayo ng mga kasong ito? Hindi iyan mahalaga, ang mahalaga ay nakuha ko ang ebidensya, hehe. Ah! Ang suot na palawit na jade ay may mabaga na lason. Kapag isinuot ito ng maraming taon, unti-unting papasok ang lason sa balat hanggang sa mga buto araw-araw. Ah! Huwag mong inumin. Ah! Walang lason ang gamot na ito ah.
Walang lason ang gamot mismo. Ngunit kung hahalo ito sa lason ng jade, doon nagagana ang lason. Kapag nagsama ang dalawang bagay na ito, unti-unting ubusin ng lason ang iyong katawan. At tiyak na mamamatay ka sa kasagsagan ng iyong kabataan. Mahal na prinsipe. 10 taon. 10 taon ko palang iniinom ang lason na kukuha sa buhay ko. Sino ang may gawa nito? Ang may kakayahang gumalaw sa jade ng Changle. Ang makakapagbago ng reseta ng gamot sa palasyo. At ang makakapagpatahimik sa mga manggagamot ng palasyo. Ang taong may ganyang kapangyarihan ay kakaunti lamang sa loob ng palasyo. Yan King. Mahal na prinsipe, nahanap na po ang mga sumalakay kagabi sa paggawaan ng platero. Sa unang tingin, mukha silang mga tapat na kawal ng silangang palasyo. Ngunit ang mga may lason na karayom sa kanila ay galing sa mansyon ng nakatatandang prinsesa. Talagang magkasundo ang dalawang iyon. Pati sa kasamaan ay nagtutulungan sila. May isa pang asasin na hindi pa nagpapakita. Ang alias niya ay Haning. Kamakailan lang ay ipinadala siya ng koronang prinsipe para manmanan ang mansyon ng mga luo. Manmanan ang mansyon ng mga luo. Opo. General Lu, magpapadala ako ng mga tao para lihim na protektahan ang mansyon ng mga luo. Huwag ninyong bulabugin ang aking ina. CJ, kung magtatangka silang galawin ang mansyon ng mga luo, ipakikita ko sa kanila na ang Diyos ng digmaan sa hangganan ay hindi lang pang-display sa mga piging. Sabay nating imbestigahan iyan. Magkasama, para buksang muli ang lumang kaso, at para protektahan ang pamilya Luo. Deal. Deal, hahaha. Binibini, bumili na naman ba kayo ng mga sandata sa black market kagabi? Anong black market? Ang tawag doon ay pagtitipon ng mga pambihirang gamit sa Jianghu, nakikita mo ba? Pwede itong maging pamalo, pwede ring maging talim. At maaari pa itong gamitin para manggulat ng kaaway. Kapag napalampas ko ito ng isang beses, magsisisi ako ng 3 taon. Binibini, sa tingin ko po ay baka masaktan lang yan ang sarili nating tauhan. Hindi naman. Binibini. Kanina lang yon, hindi pa lang ako sanay rito. Ina, saan ka pupunta? Maglalaro ng mahjong. Maglalaro ng mahjong pero bakit may dala kang napakalaking balutan? Para lagyan ng pera kapag nanalo. At para itakip sa mukha kapag natalo. May paraan din ba ng paglalaro na hindi na bumabalik? Kapag nanalo, ayaw nang umalis. Kapag natalo, ayaw namang umamin. Madiskarteng manlalaro talaga si Madam. Mas mapanganib pa siya kaysa sa akin. Huwag mong sirain ang bahay. Huwag kang mag-alala, napakaseryoso at matured ko na ngayon. Nakita mo, nag-iisa na kami ng pamalo ko. Ang pagiging matured ay tumagal lang ng 3 segundo. Dumating na ang mahal na Crown Prince. Personal na dumarating ang mahal na Crown Prince para bantayan ang mansyon ng Luo. Nagkakamali ka. Naparito lang ako para makita ka. Marami nga po akong maling akala kamakailan. Tulad ng dati, inakala ko na kayo ay isang. Lenwe. Mahal na Crown Prince, matigas lang po talaga ang ulo ko. Napakabukod tangi niyo talaga, mahal na Crown Prince. Alam ko naman, Didwe. Hahaha. Noomi, ihatid mo na ang panauhin palabas. Napakalaya at napakatotoo ng kanyang pamumuhay. Ibang-iba sa isang ordinaryong piyesa na nasa isip ko. Sino ang nandyan? Hindi ba tulog siya kanina? O, isang magnanakaw ng damit. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ang isang 19 na taong gulang na dalaga na tulad ko? At talagang ninakaw mo pa ang gamit ng aking ina? Parang hindi naman yan ang punto. Maaari ko itong ipaliwanag. Kunin mo muna ang panloob na damit ng ina ko mula sa iyong balikat bago ka magpaliwanag. Isa akong nangungunang anino. Sira na ang reputasyon ko. Isang nangungunang anino na nagnanakaw ng panloob na damit. Sa susunod na bumalik ka pa rito, isasabit kita sa tarangkahan ng lungsod para maging watawat. Tapos na po ang gawain. Nailagay na ang lihim na sulat. Ngunit natuklasan po ako. Bigo ang misyon. Bigo. Kahit ang maliit na bagay ay hindi mo magawa ng maayos. Binibigo mo talaga ako. Mas komplikado ang tadhana ni Luo Pao kaysa sa iniisip mo. Hindi rin madaling kalaban si Anjuzi. Bantayan mo silang mabuti. Ito na ang huling pagkakataon. Kung mabibigo ka pa rin, hindi na kailangang manatili pa ang sikat na kortesan sa Jedong Kixia.
Nakatakas ang tao. Sa susunod na bumalik siya, isasabit ko siya sa tarangkahan ng lungsod. Pumunta tayo sa silid-aklatan para tingnan. Siya ang naglagay nito. Naibigay na ang mapa ng depensa sa hangganan. Maaaring pakilusin ang mga dating tauhan ng mansyon ng Luo anumang oras. Parehong taktika tulad ng sa nakaraang buhay. Muli na naman akong pinagbibintangan na nakikipagsabuatan sa kaaway. May bagong pahiwatig tungkol sa lason sa Jade. Magsalita ka. 3 opisyal ang sunod-sunod na namatay dahil sa lason. Ang lason ay nagmula sa parehong pinagmulan ng pendant na Jade ng Changle. Lason mula sa kanlurang rehiyon. Lahat ng namatay ay uminom ng alak na gawa sa ubas ng Zuixian. Halika na, mag-imbestiga agad tayo sa lansangan. Ang pinakamagandang alak na ubas ng Jedong Kixia, ang Zuixian. Magagandang babae at masasarap na alak, lahat ay nasa Jedong Kixia. Ang alak na ubas na Zuixian. Ang alak na ininom ng namatay. Kayo po bang dalawang mararangal na panauhin ay narito para uminom, makinig sa tugtugin, o makipagkita sa mga kababaihan? Ang alak na ubas na Zuixian ba ay mula sa inyong taberna? Diyos ko, tatalo na naman si Binibining Su. Hala! Bakit parang sanay na kayo? Pang ilang beses na ba ito ngayong araw? Pang 7 beses na ngayong buwan? Pang 7 beses? Hay, mukhang naging libangan na ito ni Binibining Su kamakailan. Pangatlong beses na ito ngayong araw. Tatalon ba talaga siya o hindi? Hindi ka rin ba darating ngayon? Bantayan ninyo silang mabuti. Ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi nyo pa rin ito magagawa ng maayos, hindi na kailangang panatilihin pa ang kortesa ng Jedong Kixia. Mag-ingat kayo, nababaliw na ba si Binibining Su? Sasaluin kita. Aray ang ulo ko. Kapit lang. Nasalo na. Wow, nasalo nga talaga. Napakahusay ng iyong kilos, Binibini. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, tagapagligtas. Sa lagay mong iyan, hindi ka naman mukhang gustong magpakamatay. Ang ilang tao ay mas masahol pa sa mga estranghero. Marahil ay ganoon nga ang nangyari. Ibig sabihin, nakasalamuha pala ni Binibining Su ang 3 namatay na iyon. Pumasok silang lahat sa aking silid. At ininom din nila ang alak sa aking silid. Kung pakinggan, mukhang ikaw ang salarin. Kung ako ang salarin. Hindi ako tatalon mula sa gusali ngayong araw. Saan galing ang alak? Sa bodega ng alak ng Jedong Kixia. Ngunit ang ilang banga ng alak na ubas mula sa kanlurang rehiyon ay hindi orihinal na alak ng aming taberna. Ipinadala iyon ng isang marangal na tao. Sinong marangal na tao? Hindi ko po alam ang tungkol dyan. Ang alam ko lang ay pumunta sila rito, uminom ng alak at nakipagkita sa akin. Pagkatapos ay sunod-sunod silang namatay. Kaya nagsimula kang tumalon mula sa gusali at magkunwaring baliw araw-araw. Kung sasabihin kong wala akong alam, walang maniniwala sa akin. At kung sasabihin kong alam ko, hindi ako mabubuhay hanggang kinabukasan. Basta't madalas akong tumayo sa 2 palapag. At magkunwaring baliw at tanga araw-araw. Hindi mangangahas ang mga panauhin na lumapit ng husto. At hindi rin ako mapipilit ng labis ni mamaruan. Ginagawa mo ito para iligtas ang iyong buhay. At para na rin magpalipas ng oras. Magpalipas ng oras hanggang sa may dumating para mag-imbestiga. Tama, ngunit kung gusto ninyong maimbestigahan ito ng malinaw, mas mabuting manatili kayo rito sa taberna. Manatili ako, tulungan mo akong maipakilala bilang isang manunugtog dito. Maaaring mapanganib ang pag-imbestiga sa kaso at ayos lang iyon. Pero ang patayuin siya sa entablado at pagmasdan ng lahat ng lasinggero sa taberna ay hindi maaari. Lo Pao-Pao, marunong ka bang tumugtog ng kudyapi? Marunong ka bang kumanta? Nang may buong tapang at giting. Haha, marunong ka bang sumayaw? Marunong akong makipaglaban, huwaha. Natatakot ako na sa 2 araw ng pag-aaral mo ay mapalitan ang pangalan ng Jedong Kixia at maging paaralan ng martial arts. Kung goon, ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng ikaw ang sumalang doon, di ba? Hindi naman imposible. Ganoon na nga ang gagawin natin. May ilang anino riyan. Dapat magbayad ang mga nakikinig sa usapan. Bakit hindi ka bumaba rito para sama-sama tayong mag-usap?
Naroon pa rin ang tauhan ng koronang prinsipe, bababaan ko siya para kalagkarin pababa. Hayaan mo siyang patuloy na manood. Kung ganoon, abangan ninyo bukas ng gabi. Ang pag-akyat sa entablado ni Zuji. Dahil hiniram ninyo ang entablado ng Jedong Kixia, dapat ninyong sundin ang mga patakaran ng Jedong Kixia. Anong mga patakaran? Una, huwag itanong ang pagkakakilanlan ng mga panauhin. Pangalawa, huwag pakialaman ang mga lihim ng mga panauhin. Pangatlo, huwag hayaang ang gulo sa loob ay makalabas. Nagbabala ba si Mama Ruan na huwag na tayong mag-imbestiga? Nagpapaalala lang ako sa inyo. Masarap ang alak dito. Pero kapag naparami, baka hindi ka na magising. Kapag natakot ang mga panauhin, mababawasan ang kita natin. Mas mabuting magpakabait ka muna ngayon. Palagi naman akong mabait araw-araw. Mga kagalang-galang na panauhin. May bago tayong manunugtog dito sa ating gusali. Napakahusay niyang kumanta at sumayaw. Ngayon ang kanyang unang pagtatanghal sa entablado. Hayaan nating maghandog si Binibining Zuji ng isang kahanga-hangang sayaw para sa inyo. Wow! Napakaganda naman ni Ate Zuji. Ang ganda ng kanyang tindig at karisma. Ang kanyang mukha ay parang isang diwatang bumaba mula sa langit. Bibilhin ko ang lahat ng flake ng bulaklak ngayon. Maganda nga siya. Pero hindi niyo ba napapansin na lalaki siya? Ginoong Luo, salamat sa iyo. Gagawa ng bagong record ang kita natin ngayong araw. Wow! Ginoong Luo, pakiusap, protetahan mo ako. Walang problema, ate. At Zuji. Matapos kitang mapanood na sumayaw. Nawala ako sa aking sarili sa sobrang pagkabighani. Ako rin. Mas natulala pa ako kaysa sa kanya. Nakakainis, sinadya ng matabang iyan na matumba ng 2 beses. Para lang mayakap siya ni Zuji ng 2 beses. Pati ba naman iyan ay pinagkukumpara ninyo? Ang silangang palasyo ay may kakaibang lamig at dilim. Habang dito naman ay magulo at maingay. Pero pareho lang silang baliw. Tuloy po kayo, mahal na panauhin. Dati ang alam ko lang ay mahilig ka sa katahimikan. Hindi ko akalaing may ganito ka palang hilig sa pagbibihis babae. Ang aking ikatlong kapatid ay tila mas nagbibigay dangal pa sa maharlikang pamilya ngayon. Kung sino man ang makakuha ng puso ni Zuji, ay maaaring pumasok sa kanyang silid. Upang makasama siyang makinig sa tugtog ng Kudyapi buong magdamag. Pumayag talaga ang ikatlong prinsipe sa ganito. 5 araw akong hindi kumain para lang kay Zuji. Nagsanay akong pumalakpak para kay Zuji. Namagana nga ang mga kamay ko sa kapapalakpak. Mayaman ako. Napakababaw. Ang pinaglalabanan natin dito ay ang ating katapatan. Ngayong araw para kay Zuji. Binawasan ko ng 2 mangkok ang kinain kong karne. Napakalaki pala ng isinakripisyo ni Ginoong Luo. Dahil lahat kayo ay nagpapakita ng katapatan. Mag-aalay ako sa inyo ng alak na gawa sa ubas mula sa kanlurang rehiyon. Ako na ang iinom para sa kanya. Pau-pau. Nakita mo ba, iyan ang tinatawag na. Hoy, kung hindi mo naman pala kayang uminom, huwag ka nang magpasikat. Yan Josie, huwag kang uminom. Hindi ako inom. Si Ate Zuji mismo ang umaalalay sa kanya. Nagkukunwari lang ba siya? Nagkukunwari lang, di ba? Bantayan ninyo silang mabuti. Opo. Mukhang si Ginoong Luo ang nanalo ngayong araw. Walang problema sa alak. Siguradong walang lason. Mahina lang talaga uminom si Ginoong Luo. Ubo. Pumasok ka muna sa silid para magpalit ng damit. Ito lang ba ang mga damit na mayroon dito? Ang lambot ng damit na ito, parang syupao. Bagay naman sa iyo. Pare-parehang uminom ng iisang uri ng alak ang 3 biktima. Ngunit maaaring hindi ang alak ang pinagmulan ng lason. Kung ganoon, baka sa baso. Maaari ring ang insenso. Napakalakas ng amoy ng insenso sa loob ng gusali. Kahit aso, hindi maaamoy ang lason kung itatago roon. Kung walang lason ang alak, siya sa atin natin ang insenso. At ang mga baso rin. Matulog ka na. Gising ka na pala. Bakit? Bakit hindi mo ako ginising? Ang sarap kasi ng tulog mo.
Pero hindi mo pa rin ako dapat tinititigan ng ganyan. Sa susunod, pipikit na lang ako habang nakatingin sa iyo. Ah! Gising na ba kayong dalawa? Gising na. Maayos ba ang tulog ninyo kagabi? Hindi. Medyo maayos naman. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Konti lang ang tao ngayon. Maaari tayong pumunta sa bodega ng insenso. Hindi natin dapat mabulabog si Mama Ruan. Paano na yan? Sapat na ba ang narinig mo? Kung hindi ka pabababa. Sisigaw ako. Sino yan? Ang taong sumusunod sa atin nitong mga nakaraang araw. Siya ang magnanakaw ng damit mo noong gabing iyon. Isang aksidente lang iyon. Haning, hindi mo man lang ipinaliwanag ng maayos ito. Magkakilala kayo. Parang ganoon na nga. Anong ibig mong sabihin sa parang ganoon na nga? Kaya kong buksan ang kandado. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ganyan ka pa rin talaga. Laging gawa lang at ayaw magsalita. Kaya mo palang magbukas ng kandado. Isang mahalagang kakayahan. At magnakaw din ng damit. General Loo, kung gusto mong imbestigahan ang kaso, manahimik ka na lang. Sinasabihan mo ba akong manahimik? Siyasatin muna natin ang bodega ng insenso. Kailangan ko pa ng tao sa aking lihim na bantay. Kung gusto mo, maaari kang sumama sa akin. Kamahalan, bakit ninyo naiisip na tatraydurin ko ang koronang prinsipe? Hindi ito pagtatraydor, kundi isang pagpipilian. Ang mga katulad ko ay walang karapatang pumili. Ngunit kung wala ka talagang pagpipilian, hindi ka sana bababa ngayong gabi. Hindi ako sasapi sa iyo. Ang pagbubukas ko ng pinto ngayong gabi ay para lang bayaran ang utang na loob kay General Luo sa pagliligtas kay Suyawer. Ngayon lang ito at hindi na maulit. Nakahihilo ang tamis ng amoy na ito. Hindi lang ito imbakan ng mga paninda. Dito rin ito ipinapamahagi. Ang lahat ng alak para sa mga importanteng panauhin ng Jedong Kixia. Ang mga insenso sa bawat silid. At ang mga espesyal na baso. Ay nanggagaling at ipinapamahagi mula rito. Ibig sabihin, walang lason ang alak kanina. Walang lason ng alak, sadyang mahina lang ang toleransya mo sa alak. Masyado lang akong naging kampante. Bumagsak ka pagkatapos ng isang pitsel, kampante pa rin ba ang tawag doon? Binibining Su kapag nagsalita ka pa. Hindi na kita sasaluin sa susunod. Kung ganoon, sa ibang lugar na lang ako tatalon. Ilset. Amoy ng tsaa. Insensong peacock ko. Ang ginamit sa kaso ni Prinsesa Changle. Napakaliit lang ng dosis nito. Hindi ito agad nakamamatay kung aamuyin lang. Ngunit maaari nitong mapabilis ang daloy ng dugo. At magdulot ng kalituhan sa isip. Kaya akalain lang ng mga panauhin na epekto ito ng alak. Kung ganoon, bakit namatay ang biktima? Mukhang napakamahal ng basong ito. Binibining Loo, hindi ito ang oras para hangaan ang baso. Tinitingnan ko lang kung magkano ang babayaran ko kapag nabasag ko ito. Huwag mong hawakan. Binibining Luo. Ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Pau-pau. Nalanghap niya ang insenso. At dumikit muli ang sugat sa disenyo ng baso. Pumasok sa dugo ang bango, bumalik ka sa silid. Ang baso. Huwag mong hayaang palitan nila ang kumot. Alam kong nahanap mo na. Ay seal ang lahat ng basag na baso, pulbos ng insenso, at mga sample ng alak. Lalo na ang bahaging may dugo. CJ! Hindi nakakamatay ang maliit na dosis. Ngunit magdudulot ito ng lagnat, pagkahilo at kalituhan. Ano ang gagawin natin ngayon? Palamigin muna ang katawan. Magbabantay ako sa labas ng pinto. Salamat sa tulong mo, Binibining Su. Magtiis ka muna, kapag nawala ang lagnat ay gagaan din ang pakiramdam mo. Yan, Juzi. Mas ligtas kapag tatlo tayo. Dahil ayaw mo nang magkunwari. Hindi na rin ako magkukunwari. Sa nakaraan kong buhay, pinatay ako ng maharlikang pamilya. Walang mabuting tao sa mga may apelyidong yan. Pero ikaw, ano nang mayroon sa akin? Iba ka. Teka, yan din ang apelyido mo. Kung ganoon, pagsisikapan kong maging bukod tangi. Matagal mo nang alam na narito ako.
Hindi ganoon kaganda ang pagkakapagtago mo. Magaling kaya akong magtago. Dati iyon. Nang gabing iligtas ako ni Binibining Luo. Gusto mong bumaba. Nagkakamali ka ng tingin. Tumalon ako mula sa ikatlong palapag. Hindi naman ganoon kalabo ang mata ko. Sabi mo pambayad utang lang ito. Bakit hindi ka pa umalis? Inutusan ako ng Crown Prince na bantayan sila. Kung ganoon, dapat ay bumalik ka na para magulat. Pero hindi mo ginawa. Su Yao-er. Alam ko ang gusto mong sabihin. Gusto mong sabihin wala kang pagpipilian. Pero Hanying, ang lahat ng ginawa mo ngayong gabi ay hindi katulad ng isang taong sumusunod lang sa utos. Huwag mo akong tawagin sa pangalang iyan. Ano nga bang dapat itawag ko sa iyo? Hayaan mo na, magpatuloy ka na lang bilang anino. Pero sa susunod, kung sakaling tumalon ulit ako mula sa itaas, sana naman ay huwag ka nang mahuli ulit. Ang alak na gawa sa ubas ng Zwixian ay isang mainit na alak. Ang umaakyat na singaw ng alak ay nagdadala ng bango sa ilong. Ang bango ng apdo ng paboril ay nanggugulo sa daloy ng dugo. Kapag ang lason sa disenyo ng baso ay humalo sa mainit na singaw ng alak, papasok ito sa katawan. Kung ang taong ito ay pagod na, at umakyat ang dugo pagkatapos uminom, magmumukha itong bigla ang pag-atake ng lumang karamdaman. Kaya naman buhay pa ang tatlong opisyal nang umalis sila sa Jedong Kixia. Hindi gagamit ng ganitong baso ang mga karaniwang panauhin. Eksklusibo ito para sa silid ng bambuo. Ang silid ng bambuo. Gising ka na pala. Ubo, may nahanap ba ako? Nahanap mo ang isang napakahalagang bagay. Mabuti naman, hindi na sayang ang pagkahilo ko. Mabuti naman at mukhang maayos na ang pakiramdam mo, Binibining Luo. Sa susunod, tawagin mo muna ako bago ka humawak ng ebidensya. Hindi na ako bata. Hindi pala bata ang taong mahigpit na humawak sa manggas ko kagabi. Humawak ba ako? Napakahigpit ng hawak mo. Dahil iyon sa lason. Hindi ko iyon sinasadya. Sabi ng lason na intindihan daw niya. Ha ha ha. Ang silid ng bambuo. Doon din humahantong ang lahat ng ebidensya. Hindi tumatanggap ng karaniwang panauhin ang silid ng bambuo. May dalawang nakatalagang bantay sa pinto. Hindi sila pinamamahalaan ni Mama Ruan. Ang silid na iyon ay isang silid sa loob ng isa pang silid. Sa pangalan ng ito bahagi ng Jedong Kixia. Pero sa katotohanan, walang sinumang maaaring makalapit dito. Kung mas hindi pwedeng lapitan, mas dapat nating pasukin. Sabi ko na nga ba, gusto mo ring pilit na pumasok, ikaw natuso ka. Hindi tayo mamumwersa. Hahayaan natin silang kusa itong iwanan. Paano naman iyon mababakante? Magtatanghal pa ba si Zuji ngayong gabi? Hindi pa ako nasisiyahan sa napanood ko kahapon. Darating pa ba si Ginoong Luo para sa isa pang tagay? Tanda pa nila iyon. Hindi lang basta tanda. Naging kwentong bayan na nga ito. Anong kwento? Si Ginoong Luo ay lasing na nakahiga sa kandungan ni Zuji. Hihi! Kung dadaan lang kayo, bilisan ninyo ang lakad. Ang sungit naman ni Kuya. Tinitingnan ko lang naman eh. Ginoo, pangatlong beses mo na pong dumaan dito. Ano bang tinitingin-tingin mo riyan? Nag-imbestiga siya ng kaso. Parang pilit na pagpasok naman yata yan. Masyadong mahigpit ang bantay sa Silid Zoo. Ang Silid Zoo ay hindi kailanman binubuksan para sa mga karaniwang panauhin. Kaya kong pilit na pumasok doon. At pagkatapos, malalaman ng buong gusali na iniimbestigahan natin ang Silid Zoo. Hindi naman sa hindi pwede. Nagbibiro lang ako. Kailangan nating mabakante ang Silid Zoo. Ate, isa pang laro. Kailangan din nating mapilitang umalis ang mga tao sa ikalawang palapag. Tuanzi, nandito ka na pala. Mahal na prinsipe, bakit ganyan ang suot ninyo? Tulungan mo akong tumugtog ng saliw na musika. Ha! Ang pagtatanghal ni Zuji. Dahil gagawin na rin lang natin ito. Gawin na nating en grande. Para mapuno ang ikatlong palapag na kahit daga ay walang matatayuan. Kung mas malaki ang gulo, mas mababakante ang ikalawang palapag. Ako ang bahalang pumasok ng patago. Huwag kang mag-alala. Kapag sinasabi niyang huwag mag-alala, karaniwan ay doon mas dapat mangamba. Huwag kang magmadali, sabayan mo ang ritmo ko. Parang nakuha ko na. Mahusay, mahusay. Magsanay ka pa ng sarili mo muna. Alainan. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Bukas ng gabi ay papasok ka sa Silid Zoo. Mag-iingat ka sa loob. Kaya. Pagpasok mo, huwag kang basta-basta hahawak ng mga baso. At huwag mo ring aamuyin ang mga pabango. Huwag mong titikman ang anumang bagay na kahina-hinala. Alam ko na, o kaasan. Napakadaldal mo naman.
Ikaw ba ang nanay ko? Nagpapaalala lang ako sa iyo. Halikayo at panoorin, may pagtatanghal si Zuji sa Jedong Kixia ngayong gabi. Halikayo at manood. Mahal na prinsipe, nanghihina po ang mga binti ko. Maupo ka habang pumapalo. Kung ganoon, nanghihina rin po ang mga kamay ko. Kung ganoon, pumikit ka habang pumapalo. Buong pusong sumasaliw sa kawayan. May magandang kinabukasan na naghihintay. Sanay na sanay ka nang magtago ah. Anong ginagawa mo? Kulang tayo ng tagatugtog ng plauta. Hindi ako marunong. Ha! Ang tagatugtog ng plauta sa dilim ni Zuji ay napakagwapo rin. Ah! Ngayong araw sa tuktok ng ikatlong palapag. May pagtatanghal si Binibining Zuji. Pumunta na kayo at manood. Ah, kay tagal na nating nagbabantay rito. Wala naman naging problema. Ayos lang na tingnan natin sandali. Oh, hehe, wala nang tao. Mahal na Crown Prince. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ang lakas ng loob mo, Haning. Pumunta ka sa silid kawayan ngayon din. Nakaalis na si Luo Pao-Pao. Listahan ng mga bisita sa silid kawayan. Si Jinglan, narito lahat ang pangalan ng mga namatay, Yan Juzi. Ye Huili, si Jingqi, narito lahat ang pangalan ng mga namatay. Nakasulat sa likod na uminom silang lahat ng alak na ubas ng Zuxian. Ang tatak ng wax na ito ay mula sa labas ng bakuran ng mansyon ng Prinsesa Yan King. Nakasulat sa mapa ng transportasyon ng mga tributo mula sa kanlurang rehiyon na ang mga natanggap sa labas ng bakuran ay hindi kasama sa pangunahing aklat ng kwenta. Nakasulat sa punit na utos na ito ang silid kawayan. Mga kalakal. Mga kalakal. Tanggapin ang mga kalakal tulad ng dati. Kalakal. Mga kalakal. Iligpit ang lahat. Ibigay mo ang mga gamit. Akala mo ba ibibigay ko lang dahil sinabi mo? Agawin mo kung kaya mo. Tabi. Sandali, mukhang sasabog ito. Silid kawayan. Ah! Kunin mo ang kasunduan. Naku, nasa ikalawang palapag pa si Luo Pao-Pao. Nasaan si Suyawer? Hay! Luo Pao-Pao, maayos ka lang ba? Mag-ay. Alam kong napakahusay mo. Pero totoong masakit yan. Mababaw na sugat lang ito. Kaya kong ang tiisin ang malulubhang sugat sa labanan. Ah! Kumapit ka sa akin ng mahigpit. Ah, nakatakas din tayo, hahaha. Ah! Kahiyahiya, hindi hamak na mas matapang si Ginoong Luo kaysa sa atin. Kung siya ang makakasama ni ate, handa kaming magparaya. Bilis, wag mo nang intindihin ang mga gamit. Dumaan ka sa pinto sa likod. Nasunog na ang lahat ng kasunduan. Walang sinumang lilingon.
Binibining Su. Hanying. Mukhang maling oras ba ang pagdating natin? Mukha nga. Nakalabas na pala kayo. Nakalabas na kami at saka, pasensya na nga pala. Parang nagsimula ang apoy dahil sa pakikipaglaban ko. Hindi ko sinasadyang magawa iyon kanina. Pero hindi ko talaga sinasadya. Hindi mo kasalanan. Totoo. Matagal nang inilagay ng kung sino ang pulburang pilak sa silid. Natisod mo lang ang patibong na inihanda nila. Ang sunog na ito ay hindi para tupukin ang gusali. Para saan pala? Para sunugin ang mga ebidensya. Mabuti na lang at naitago ko agad. Maraming taon ka nang nasa silangang palasyo. Dapat ay mas alam mo kaysa sa amin kung sino ang. Matatakot kapag nabulgar ang mga bagay na ito. Hindi lang ako nanatili sa tabi ng Crown Prince para mabuhay. Matagal ko nang iniimbestigahan ang ilang mga kwenta. Kaya lang, wala pang nakakapaglabas nito sa publiko. Ngayon, mayroon na. Sumama ka sa akin. Ngunit simula ngayon, hindi mo na kailangang maging anino ng iba. Maayos naman ang trato sa amin dito. Kahit pumalya ka, hindi ka papatayin para patahimikin. Mukhang mas mabuti rito kaysa sa silangang palasyo. Mahal na prinsipe, General Lu. Nakalikas na ang lahat. Bakit siya nandito? Kasama na natin siya simula ngayon. Huwag mo nang hawakan ng ganyan, bigyan mo naman ng kaunting respeto ang baguhan. Baguhan? Handa ka ba? Ikaw ang pumili. Maaari akong sumali. Ngunit mag-imbestiga ako hanggang sa huli. Nagkataon na ayaw ko rin ang hindi tinatapos ang nasimulan. Kung ganoon, maligayang pagdating sa pangkat ng mga lihim na bantay ng palasyo ng ikatlong prinsipe. Magkasamahan na tayo mula ngayon. Hindi ko pa sinasabing magiging magkasama tayo. Nagkamayan na tayo, huli na. Hahaha. Nakalabas na pala kayo. Nakalabas na kami at saka, pasensya na pala. Mukhang ang apoy na ito ay dahil sa pakikipaglaban ko. Hindi ko sinasadyang masimulan kanina. Pero hindi ko talaga sinasadya. Hindi mo kasalanan. Totoo. Matagal nang inilagay ng kung sino ang pulbos na madaling magliyab sa loob ng silid. Natamaan mo lang ang patibong na inihanda nila. Ang apoy na ito ay hindi para sunugin ang gusali. Kung ganoon, para saan pala? Para sunugin ang mga ebidensya. Buti na lang at naitago ko agad. Maraming taon ka nang nasa silangang palasyo. Mas alam mo dapat kaysa sa amin kung sino ang. Matatakot na matuklasan ang mga bagay na ito. Hindi lang ako nanatili sa tabi ng koronang prinsipe para mabuhay. Matagal ko nang iniimbestigahan ang ilang mga talaan. Kaya lang, wala pang nakakapaglabas nito sa liwanag. Ngunit ngayon, mayroon na. Sumama ka sa akin. Ngunit simula ngayon, hindi mo na kailangang maging anino ng iba. Maganda naman ang benepisyo rito sa amin. Kahit papaano, kapag pumalya ka, hindi ka papatayin para patahimikin. Mukhang mas mabuti nga rito kaysa sa silangang palasyo. Mahal na prinsipe, General Lu. Nakaalis na ang lahat ng tao. Bakit siya nandito? Kasamahan na natin siya simula ngayon. Huwag mo na siyang hawakan, bigyan natin ng kaunting respeto ang baguhan. Baguhan. Handa ka ba? Ikaw ang pumili. Maaari akong sumali. Ngunit mag-imbestiga ako hanggang sa huli. Nagkataon na ayaw ko rin ang hindi tinatapos ang nasimulan. Kung ganoon, maligayang pagdating sa pangkat ng mga lihim na bantay ng palasyo ng ikatlong prinsipe. Magkasamahan na tayo mula ngayon. Hindi ko pa sinasabing magiging magkasama tayo. Nagkamayan na tayo, huli na. Hahaha. Nasunog na ang Jedong Kixia. Hindi nasira ang mga ebidensya. At nagtaksil na rin si Hanying. Kung hindi sila napatay sa sunog sa bahay aliwan, maghanap tayo ng mas malaking lugar ng pangangaso. Huwag ninyong sasaktan si Luo Pao-Pao. Naaawa ba ang mahal na koronang prinsipe sa isang piyesa ng ahedres? Kung hindi sumusunod ang piyesa, bawiin na lang natin ito muli. Bakit kailangang maawa? Ang pagkamatay ng ina ng ikatlong prinsipe dahil sa sakit. Ang maagang pagpanao ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang bawat isa sa mga pangyayaring iyon ay ginawa ko para alisin ang lahat ng hadlang sa iyong landas. Nagpadanak ako ng dugo sa lupa para lang mapanatili mo ang iyong posisyon bilang koronang prinsipe. Ang kapangyarihan at katatagang tinatamasa mo ngayon ay hindi kailanman naging tadhana. Ito ay bunga ng aking sariling pagmamanipula. Ngayon, hindi ka naman siguro totoong ma-in-love. Para sa isang hamak na piyesa lamang. At susuwayin ang aking mga plano, hindi ba? Paano mangyayari iyon? Tama, ang isang taong tulad mo na umakyat sa tuktok sa pamamagitan ng pagtapak sa dugo at buto ng iba. Ang dapat na pinakamalinaw ang isip. Pagbati sa inyo, aking ama. Ikatlo, nabalitaan ko na nagbihis babae ka kahapon para tumugtog ng kudyapi sa entablado. Ikaw, na isang kagalang-galang na prinsipe, ay nagpanggap bilang isang kortesan. At isinama pa ang iyong kasintahan sa mga ganitong lugar ng aliwan. Pumasok po ako sa Jedong Kixia upang imbestigahan ang biglaang pagkamatay ng tatlong opisyal ng korte.
Natuklasan na ng korte ng pagsusuri na ang sanhi ng pagkamatay ng tatlo ay dahil sa kanilang mga lumang karamdaman. Kailan pa naging tungkulin ng isang sakiting prinsipe na personal na pumasok sa bahay aliwan para mag-imbestiga? Anong ebidensya ang nahanap mo? Nagulat na sa akin si Yan King kagabi. Ito ay isa lamang ordinaryong sunog sa bahay aliwan, wala nang iba. Iniisip ko lang, ama, na may kahina-hinala sa sanhi ng kanilang pagkamatay. Kung may kahina-hinala, ipaubaya mo iyan sa Dali Temple. Hindi para magwala ka ng ganyan sa bahay aliwan. At saka, maraming taon na ang lumipas sa nangyari kay Changle. Ayaw ko nang may gumamit pa sa kanya. Pangalan para ungkatin ang mga nakaraan sa palasyo. Hindi pa ba sapat ang leksyon noon? Ang tinutukoy mo bang leksyon, ama, ay ang pagkamatay ng aking kapatid? O ang hindi ko pagsama sa kanya sa kamatayan noon? Pangahas. Patawad sa aking mga salita, ama. Bumalik ka na at magpagaling, malapit na ang Royal Spring Hunt. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Masusunod po, ama. Narinig mo ang lahat. Halos lahat. Hindi naman mali ang lahat ng sinabi ni ama. Ang mga ebidensya sa kamay ko ay talagang hindi sapat para maparusahan ang aking tiyahin. Hindi ebidensya ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang trato niya sa iyo. Anong ibig niyang sabihin na hindi pa sapat ang leksyon noon? Bata ka pa lang din naman nang mapahamak ang kapatid mo. Nasaan siya bilang ama noon? Siya nga ang may pinakamalaking kasalanan. Ah! Diyos ko, hinaan mo naman ang boses mo. Maririnig ka ni ama. Yan, Juzi. Yan, Juzi, bakit ang kalmado mo pa rin? Dahil nagalit ka na para sa akin. Halika na. Paglabas ng palasyo, ililibre kita ng crispy pork. Isang plato lang ng crispy pork, gusto mo nang huwag kong pagalitan ang emperador. 2 plato. Sa tingin ko dapat pa rin tayong bumalik para linawin ang lahat. 3 plato. Jigset, dagdagan mo pa ng 1 pitsa ng osmanthus wine. Bawal uminom ng alak sa araw. 3 plato ng crispy pork at 1 pitsa ng matamis na osmanthus wine. CJ, deal. Talagang may pinapaboran ang emperador. Naniniwala siya sa lahat ng sabihin ng tiyahin mo. Pero lahat ng gawin mo, mali. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Nagalit lang naman ako para sa iyo. Alam ko. Kumain ka rin. Buka ang bibig. General Loo, dahan-dahan sa pag-inom. Ano ang susunod nating hahanapin? Maghahanap tayo ng bagay na direktang magpapatunay na si Yan King ang nagutos. Sige, isa-isa natin silang hahanapin. Nako, bagsak ka agad sa 1 pitsa lang. Sinasabi ng lahat na ang malas na bituing ito ay ipinanganak na may dalang kamalasan. Lolo, paano po ba mawawala ang malas na iyon? Walang ganyang malas na bituin mula sa langit. Kung may mag-aakay sa kanya, kusang lalapit din siya sa liwanag. At doon na matatapos ang kanyang kamalasan. Soro, bagalan mo lang ang lakad. CJ. Napakasaya ko talaga ngayong araw. Mga paputok. Ang liwanag ng buwan sa lupa. Napakalambot naman. Binibini, gising po, gising. Ang Grand Princess ang namamahala sa Royal Hunt. Pumunta na sa bundok ang lahat ng maharlika sa kabisera. Melelate na tayo kapag hindi pa tayo umalis. Naku, patay na. Muntik ko nang makalimutan dahil sa tulog. Sa nakaraang buhay ko, ang pangangaso na ito ang 2 sakuna ni Anjusi. Mag-ulat lang po, mahal na Crown Prince. Ang pangatlong prinsipe, habang nangangaso kahapon, ay nahulog sa bangin at namatay. Napakalungkot para sa aking 2 kapatid. Hahaha, biro lang, nagpapanggap lang ako. Nagulat ba kayo? Binibini ang iyong kilos at tindig. Dapat maging kagalang-galang ang iyong postura. Maililigtas ba ng postura ang buhay ko? Iligtas muna natin ang sarili natin bago ang lahat. Yan, Juzi, huwag ka sanang mapahamak. Ikaw ba ang sinasabi ni Chan na mukhang kahawig ng pangatlong prinsipe? Anong ginagawa mo rito sa lugar ng pangangaso? Patayin si Yan, Juzi. Patayin ang pangatlong prinsipe, bahala ka. Ngunit hindi mo maaaring galawin si Luo Pao-Pao. Bakit? Siya ang piyesa sa chessboard na napili ko. Nga pala, sinabi pa ni Tia kahapon na nahulog na raw ako sa balo ng pag-ibig. Hahaha, sinabi niya talagang gusto ko si Luo Pao-Pao, nakakatawa talaga. Hahaha. Namumula ka ba? Ha? Mahal na prinsipe, namumula ang iyong mga tainga. Manahimik ka. Bakit hindi mo ako tinawag nang pumunta ka rito? Medyo mapanganib ngayon kaya. Alam mo pala ito.
Isa ka talagang tusong lobo. Sa wakas ay dumating na rin ang dakilang General Luo. Ang balita tungkol sa pagkahuli mo sa paggising ay narinig ng buong kabisera. Naaalala mo pa ba noong bata pa tayo sa likod bahay ng palasyo? Ang trahedya ng pugad ng mga putakti. Siyempre naaalala ko. Noong taong iyon, binulabog ni General Luo ang pugad ng mga putakti. Dahil doon, kaming lahat ay napuno ng bukol ang mukha. Kalahating buwan kaming hindi makalabas para humarap sa mga tao. Parang may kaunti nga akong alaala sa pugad ng putakti na iyon. Ang tingin na iyon. Nakita ko na ang tingin na iyan sa mga sundalong sugatan. Sa kampo ng aking ama. Ayaw na niyang mabuhay. Pasensya na, mga ginoong putakti. Hihiram muna ako nito. Para magligtas ng tao. Tulong, wag niyo na akong habulin. Hoy, hoy. Huwag kang tumunganga riyan, tumakbo ka na. Ah! Takbo. Ah! Yumuko ka, yumuko ka. Huwag mong hayaang kagatin ang mukha mo. Aray, napakasakit. Isa lamang akong isinumpang anak na walang nagmamahal. Bakit mo ako tinulungan? Huwag mong lagyan ang sarili mo ng ganyang malungkot na bansag. Ang sumpa ay tsismis lamang ng ibang tao. Ang tadhana ko ay ako ang nagpapasya. Hindi ka isang malas na bituin. Dapat kang mabuhay ng mas matatag kaysa sa kahit sino. Sampalin mo sila sa mukha sa pamamagitan ng iyong tagumpay. Para sa iyo ito. At saka, hindi ka na pwedeng tumunganga ng basta-basta sa susunod. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapadaan ako para iligtas ka. Bumalik na si Pao Pao. Sa susunod na pumasok ka sa palasyo, hindi ka na pwedeng magdala ng gulo. Walang ganoon karaming gintong pleke ang pamilya natin para iligtas ka. Sige, mabubuhay ako ng mabuti. Para makatayo sa tabi mo. Ikaw pala ang batang lalaki na iyon. Ang pinakamasayang araw ko ay noong piging ng pagdiriwang. Tumayo ka sa harap ng lahat. Hinawakan ang aking kamay. At sinabi sa lahat na matagal mo na akong minamahal. Ginawa ko lang iyon noon para iwasan ang fighty. Alam ko. Mabuti naman kung alam mo. Ngunit iyon din ang unang pagkakataon na may pumili na tumayo sa tabi ko. Kahit na ito ay pagpapanggap lamang. Naging masaya pa rin ako ng totoo. Yan Juzi, napakadali mo namang makontento. Sa susunod, kapag may gumawa sa iyo ng mabuti kahit kaunti, huwag mo itong alalahanin habang buhay. Huli na, naalala ko na ito. Mahal na prinsipe, mas maganda ang iyong ngiti kaysa sa tagsibol. Pumunta na tayo sa lugar ng pangangaso. Mga anak, ngayon ang pangangaso sa tagsibol. Magsaya kayong lahat. Hiya, hiya, hiya. Sa wakas, kaya ko na itong hawakan. Araw-araw na nakakulong sa palasyo. Kinakalawang na ang mga buto ko. Tunay nga. Mas kapana-panabik ito kaysa sa panonood ng mga magagandang babaeng sumasayaw at tumutugtog ng alpa. Huwag mong banggitin si Zuji. Pero iniisip mo naman siya. Mas kilala mo na ako ngayon, Zuzi. Ang tungkol kay Zuji ay dapat manatiling lihim sa ating dalawa lamang. Depende sa mood ko, hahaha. Ang mapagpalang puting usa. Bihira lang ang puting usa. Hayaan mong hulihin ko ito para sa iyo. Mabuti naman ang kalagayan niya. Bakit kailangan pa itong hulihin? Mahina ang katawan ng ikatlong kapatid. Ngunit mukhang marami siyang alam sa pangangaso. Bahagya lamang. Ang bahagya niya ay karaniwang hindi lang basta bahagya. Pumasok ang puting usa sa silangang gubat. Pao-pao, sabay tayo. Sasama rin ako. Sigurado ka ba? Hindi natin ito matatakasan. Mabuti pang kusa na tayong pumasok sa laro. Sandali, napakatahimik dito. Yan Juzi. Pati ba naman ako ay pinaplano ng aking tiya? Luo Pao-Pao, sa wakas ay nagbalik ka na. Pao-Pao, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi iyan totoo. Hindi ba't ako ang pinakamamahal mo? Bakit kailangan mong tumakas?
Dahil patay na ang dating ako. Ang nakatayo rito ngayon ay ang muling nabuhay na si Luo Pao Pao. Ang malas na prinsipe. Nagdala ng kamalasan sa kanyang ina at kapatid. Bakit hindi ikaw ang namatay? Isa kang salot. Hoy, taong kahoy. Ikaw ang may hawak ng sarili mong tadhana. Hindi ka isang malas na bituin. Lahat ng hirap ay lilipas din. Ikaw ay si Yan Juzi lamang. Ah, huhu. Ah, maayos ka lang ba? Alam kong lalabas ka. Dahil hindi ka kailanman magpapakulong sa nakaraan. Ikaw din. Mahal na prinsipe, palagi akong naniniwala sa iyo. Ah, ginamit mo lang pala ako. Nakalimutan mo na ba? Kung paano ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon? Kanino ka umasa? Kaya pala, piyon lamang din pala ako ng aking tiya. Zuzi, tumayo ka sa likod ko. Ang dalawang tao sa kaliwang harap ay may peking pana. May pana sa likod ng puno sa kanan. Ang pangatlong tao sa likod ang may pinakamagaling na kinggong. Naintindihan ko. Ah, ah. Yan, Zuzi. Huwag kayong magpakita. Pinagbawalan kami ng mahal na prinsipe na magpakita. Nababaliw ka ba, kaya ko namang umiwas. Mas mabilis kumilos ang katawan ko kaysa sa utak ko. Alam mo naman pala, bakit humarang ka pa? Ako ang nagdala sa iyo sa panganib na ito. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Bakit? Siguro dahil ayaw kong maabala. Sa ganitong sitwasyon pa talaga. Yan, Juzi. Ano? Ang ganitong uri ng tao ay nagpapakasaya sa pagpatay. Bago pumatay ang iba, may makikita ka pa kahit paano sa kanilang mga mata. Wala siya rito. Isa siyang baliw. Pasensya na, magiging medyo mapanganib mamaya. Medyo mapanganib lang ba ang tawag mo rito? Ah! Hindi marunong lumangoy ang mahal na prinsipe. Ah! Sayang naman, sa wakas ay nakatagpo rin ako ng katulad ko. Naku naman, hindi pala siya marunong lumangoy. Yan, Juzi. Gising, bilis. Ubo, ubo, ubo. Pasensya na, akala ko marunong kang lumangoy. Masyado ka namang mapangahas. Ito ay pangunahing kasanayan sa hukbo. Akala ko marunong ka rin. At saka yung kanina. Ginawa ko lang yun kanina para iligtas ka. Alam ko. Karaniwang ginagamit sa hukbo. Hindi iyon binibilang. Anong hindi binibilang? Umalis muna tayo rito. CJ. Sana ay marinig tayo ni Nahanying. Kailangang bendahehan ang sugat mo sa balikat. Kumalam ka muna, bendahehan muna natin. Tayo na. Ah, 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 ah. Kapatid na Zuzi, may dala ka pa palang maikling patalim sa katawan mo. Medyo tago pa ang pagkakalagay ah. Maikling patalim. Katamtamang laki ng maikling patalim. Katamtaman. Marami na bang nakitang maikling patalim si Binibining Luo? Sa hangganan, anong uri ng sandata ang hindi ko pa nakikita? Luo Pao Pao. Gusto mo bang subukan? Wala pong nakita ang iyong nasasakupan. Huwag tumingin sa hindi dapat makita. Magaling sa kinggong ang iyong nasasakupan. Aalis na muna ang iyong nasasakupan. Bumalik kayo, hindi iyan ang iniisip ninyo. Tumalikod ka.
Ang mukha ko sa buhay na ito ay tuluyan nang nawala sa tabi ng ilog na ito. Mahal na prinsipe, General Lu. Sa wakas ay nakabalik din kayo. May tubig ba? Nauuhaw na ako ng husto. Ano ang sitwasyon sa loob ng hunting ground? Naghahanap pa rin sila sa bundok sa hilagang bahagi. Sinasabi ng mga tao ni Prinsesa Yan King na nahulog ang pangatlong prinsipe sa talon at nawawala. Kasalukuyan silang nagsasagawa ng paghahanap at pagliligtas. Pero alam ng lahat na bangkay ang hinahanap nila. Kung bangkay ang hinahanap nila, kailangan muna nilang magpaalam sa akin kung papayag ako. May iba pa bang nangyayari? Tila may nangyari rin sa panig ng Crown Prince. Hindi pa siya lumalabas hanggang ngayon. Mahal na prinsipe, pumasok muna kayo para magpalit ng damit. CJ. Mahal na prinsipe, bumalik muna kayo sa inyong tolda para magpahinga. Walang nangyaring masama sa akin, pao-pao. Nabalitaan kong nahulog ka sa talon. Maayos ka lang ba? Sa itsura ninyo, mahal na prinsipe, tila mas kailangan ninyo ng pag-aalala kaysa sa akin. Naligaw lang ako sa makapal na hamog. Naligaw, nagdala ang mahal na prinsipe ng 30 bantay papasok. May iba pang tambang sa loob ng hamog. Nahiwa-hiwalay ang mga tauhan ko. Ano ang nakita ninyo sa loob ng hamog, mahal na prinsipe? May malabo akong nakita sa loob ng hamog na may naghahatid ng mga bagay patungong timog. Sa timog. Hindi ba't sa timog ang lugar ng tolda ni Prinsesa Yan King? Bumalik ka muna at magpahinga. Mag-ingat ka kung gayon. Teka. May kinikilo si Yan King. Ano kaya ang inihahatid niya? Mahal na prinsipe, may nagaganap sa hilagang bahagi. Nagdagdag ng 3 gwardiya ang tolda ni Yan King ngayong umaga. May kakaiba rin sa gilid ng tolda. Bagong bungkal na lupa. Sa ilalim ng lupa. Sa tingin ko rin po ay ganoon nga. Ano pang hinihintay natin? Tingnan natin mamayang gabi. Hindi pwede mamayang gabi. Bakit? Malamang na mamayang gabi ang may pinakamahigpit na seguridad. Kung mahigpit ang seguridad, kailangan nating gumawa ng paraan. Anong paraan? Lihim muna. Susubukan ko bukas. Lo Pao-Pao. Mahal na Crown Prince. Sinasadya mo ba akong hanapin? Ang bagay na sinabi ninyo sa akin kahapon. Napakahalaga nito sa akin, salamat po. Maaari mo akong lapitan sa anumang bagay. Kaya naparito ako para magpasalamat. Sa pagitan nating dalawa, hindi mo kailangang maging formal sa akin. Dumating na ang emperador. Lo Pao-Pao. Magpahinga ka na ng maaga. Hindi pa gumagaling ang sugat ninyo kahapon, kamahalan. May kailangan ba kayo at lumabas pa kayo? Wala naman. Maaari ka nang umalis. Ito ang naiwang gamit ni Lo Pao-Pao. Kailangan ko itong ibalik sa kanya. Lo Pao-Pao. Napakabango mo. Nahimatay ang mahal na prinsipe. Bilisan ninyo, tawagin ang manggagamot ng palasyo. Mahal na Prinsesa Yan King, nahimatay po ang mahal na Crown Prince. Marahil ay dahil ito sa sugat niya kahapon at sa matinding init ng panahon ngayon. Ano ang nakatago sa kanyang dibdib? Hindi pwedeng malaman ng iba na nahimatay ako dahil lang sa pag-amoy ng laso sa buhok. Maraming salamat sa inyong pag-aalala, Tia Yan King. Maayos naman po ang inyong pamangkin. Nahilo lang po ako sa init. Bantayan ninyong mabuti ang Crown Prince. Ipaalam ninyo agad sa akin kapag nagising na siya. Narito na ang ikatlong prinsipe. Nabalitaan kong bigla kayong nahimatay, kuya. Mabuti na ba ang inyong pakiramdam? Bakit parang labis mo akong inaalala ngayon? Hindi ba natural lang na mag-alala ang isang nakababatang kapatid sa kanyang kuya? Kamahalan, oras na po para inumin ang inyong gamot. Panginoon! Kung ganoon, hindi ko na kayo abalahin pa, kuya. Aalis na ako. Ikatlong kapatid, ibalik mo ang ninakaw mo sa akin. Kumusta ang Crown Prince? Talaga bang sinabi niya iyon? Mukhang alam na alam mo kung bakit siya nahimatay. Kinuha ko ito mula sa loob ng kasuotan ni kuya. Talagang napakabastos niya. Kung nalaman ko lang agad na ito ang paraang sinasabi mo, hindi sana ako pumayag. Pero ang lasong iyon ay may amoy ng langis mula sa 5 araw na hindi paghugas ng buhok. Kahit na, sa iyo pa rin iyon. Kamahalan. Nakarating na raw sa ilalim ng lupa si Hanying. May napansing kakaiba ang mahal na Prinsesa Yan King. Pabalik na siya sa tolda kasama ang kanyang mga tauhan. Nakalabas na ba si Hanying? Hindi pa po.
Mabuti na lang at dala ko ang tansong plate ng dati kong amo. Opo. Huwag mo akong patayin. Sino ka? Isa lang akong walang silbing tagagawa ng lason. Kaya pa bang maglakad ng mga paang iyan? Lumpo na ito simula pa noong 10 taon na ang nakalipas. Harangan ang daan. Hulihin ng buhay si Hanying. Ah! Ah! Gaano katagal na sa loob si Hanying? Wala pa sa oras ng pagsisindi ng isang insenso. Maghanap kayong lahat sa ilalim ng lupa. Huwag nang mag-iwan ng buhay. Hindi na maaaring daanan. May iba pa bang labasan? Dati ay mayroong daan ng tubig sa ilalim ng lupa para sa pagdadala ng mga halamang gamot. Mula sa timog na bahagi ng lihim na silid patungo sa lambak sa labas ng lugar ng pangangaso. Ngunit matagal nang hinarangan ang pasukan. Nasaan ang pasukan? Nasa likod ng pader, ngunit ang mekanismo ay nasa labas. Hindi ka makakaalis kung bubuhatin mo ako. Huwag ka nang magsalita. Yes isa lamang akong matandang malapit ng mamatay. Heh! Alaynan! Iligtas mo si Hanying. Opo, opo. Anong nangyari? Kahapon, sinabi ng mahal na prinsipe na nakita niya si Ian King sa makapal na hamog, na may mga taong nagdadala ng mga kahoy na kahon patungong timog. Ngunit walang pangunahing daan sa timog. Mayroon lamang isang sapa. Baka doon dumaan si Hanying. General Luo, puro bato ang lugar na ito. Nasaan ang labasan? Nahanap ko na. Mayroon nga talagang daan ng tubig. Ngunit hinarangan ito ng pader na bato. Magsiurong kayo, hehe. Ipakikita ko sa inyo ang kayamanang nakuha ko sa itim na merkado. Lumayo kayong dalawa. Ah! Mahal na prinsipe. Ah! Ah, may tubig na lumalabas. Lumilindol ba? Lolo, umakyat ka na rito. Ako na. Mahal na prinsipe, ako na po ang gagawa. Kaya ko siyang buhatin. Isa kang prinsipe. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Napakagaan mo, tiyak na nagdusa ka ng husto sa loob. Salamat sa inyong lahat, 10 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nakita ko na rin ang araw. Mahal na prinsipe. Ang inabandu ng daan ng tubig sa timog na dalisdis ay sinira mula sa labas. Lo paupaw. Ipag-utos ang pagharang sa lahat ng labasan ng lugar ng pangangaso. Lalo na ang daanang pabalik sa kabisera sa silangang bahagi. Tiyak na ibabalik nila ang gumagawa ng lason sa kabisera. Lo paupaw. Ipag-utos ang pagharang sa lahat ng labasan ng lugar ng pangangaso. Lalo na ang daanang pabalik sa kabisera sa silangang bahagi. Tiyak na ibabalik nila ang gumagawa ng lason sa kabisera. Chenny. May mga mamamatay tao mula sa kanlurang rehiyon na nakapasok sa lugar ng pangangaso. Kailangang hiramin ng iyong tiya ang iyong mga personal na bantay. Upang harangan ang silangang labasan. Mga mamamatay tao mula sa kanlurang rehiyon. Ang mga tao ng ikatlong prinsipe ay pumasok ng lihim sa aking tolda. Ninanakaw ang mga lihim ng palasyo at ang isang mapanganib na bilanggo. Kung siya ay isang bilanggo, bakit hindi siya ikinulong sa Dali Temple? Chenny, hindi ito ang oras para magtanong tungkol dyan. Kailangang bumalik ng iyong pamangkin sa kabisera upang magpahinga. Kailangang sumama rin ang mga personal na bantay ng silangang palasyo. Patawarin mo ako, tiya, ngunit wala akong magagawa. Lalo ka nang nagiging matigas ang ulo ngayon. Ipadala si Lixing upang siya satin ang mga sasakyan. Ang nasa loob ng karwahe ay mga halamang gamot para sa init ng tag-araw. Ngayon, lahat ng sasakyan ay dapat siya satin. Sino ang nangangahas na mag-inspeksyon? Magsiurong kayo at paraanin sila. Kaya ko na ang aking sarili. Magsimula na. Kuya, bakit hindi ka sumakay sa maayos na karwahe? Bakit kailangan mo pang makipagsiksikan dito sa makulay na karwahe? Gusto ko rito, masaya at maingay. Enye. Pao-pao, kumain ka. Alaynan. Matamis? Pao-pao, uminom ka ng tubig. Alaynan. Hay.
Lolo, heto po, kumain muna kayo. Kukuha lang ako ng tubig. CJ. Mahal na prinsipe, kung malalaman ng kagalang-galang na Kiren sense siya na kayo mismo ang nagpalaya sa kanya. Ano naman kung malaman niya? Hindi ba't palagi ninyong sinasabi na si General Lo ay isa lamang piyesa sa laro? Ganoon nga ang tingin ko sa kanya noon. Ama, nais kong isakdal si Kiren Sense Chayan King. Siya ay nagkasala ng 3 mabibigat na krimen. Una, ang paglason sa aking yumaong ina at kay Prinsesa Changle. Pangalawa, ang pag-frame up sa mga prinsipe. Upang patatagin ang kanyang sariling kapangyarihan. Pagtatayo ng bitag ng lason sa Jedong Kixia. At pagpatay sa mga tapat na opisyal. Pangatlo, ang pakikipagsabuatan sa kanlurang rehiyon. Paggawa ng mga peking liham ng pagtataksil. Sa layuning lipulin ang pamilya Luo. At agawin ang kapangyarihang militar sa hilagang hangganan. Ang lakas ng loob mo, si Yan King ay iyong tiyahin. Paano mo nagawang siraan ang isang miyembro ng maharlikang pamilya ng walang basehan? Hindi po ako nag-imbento, Ama. Mayroon akong matibay na ebidensya. Ito ang ebidensya. Ang laso na Peacock Gold at Hanying ay parehong nakamamatay. Hindi ito dahil sa lumang karamdaman. Ebidensya. Ito ang natagpuan sa mansyon ng P. Sentia. Ang talaan ng gamot na ginamit para sa ikatlong prinsipe. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang reseta ay mailason. Unti-unti kang nilalason. Sinasadya mo akong i-frame up. Ayos lang, mayroon pa akong ibang ebidensya. Ito ang peking liham ng pagtataksil ng pamilya Luo na ginawa ni Yan King. Kinopya niya ang maling bersyon ng mapa ng depensa sa hangganan. Napakalinaw ng pagkakamali. Mahal na hari, patawad po. Lahat ng ito ay utos ng P. Sentia. Ako, si Su Yao-er, ay handang tumestigo sa kaso ng paglason sa 3 opisyal ng korte. Ako rin po. Ako ang gumagawa ng lason mula sa kanlurang rehiyon. Lahat ng malalakas na lason ay ginawa ko sa ilalim ng utos ng P. Sentia. Ito ang jade pendant na ibinigay sa akin ng P. Sentia noong una niya akong pinagawa ng lason. Ito ang kalahati ng jade pendant na ibinigay sa akin ng aking kapatid. Ito ang ibinigay ko kay Changle. Ang jade pendant na ito ay mailason pala. Yan King, bakit napakasama ng puso mo? Kung ganoon, hindi na ako magpapanggap. Sinira ninyo ang natitirang bahagi ng buhay ko. Mula ngayon, wala na akong kapatid at wala na akong korte. 20 taon kong hinati ang korte. Nilipol ang mga tapat na opisyal. Nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway. At inagaw ang kapangyarihan ng hari. Ang kaharian na ipinagmamalaki mo ay matagal ko nang pinahina at winasak. Ang panalo sa korte ay hindi kailanman nakabatay sa katotohanan, kundi sa kapangyarihang militar. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang trono, ako mismo ang kukuha nito. Mahal na hari, ang hukbo ng hilagang kampo ay lumusob na sa palasyo. Nais nilang patayin ang mga traidor sa paligid ng hari. Isang rebelyon sa palasyo. Alam ko namang hindi ka susuko ng ganoon kadali. Protektahan mo ang hari. Hahabulin ko si Yan King. Mahal na prinsipe. Pumunta ka agad sa hilagang kampo at hulihin ang pinuno ng mga rebelde. CJ. Lo Pao-Pao, sa tingin mo ba ay kaya mo akong pigilan? Kung mapipigilan kita o hindi, malalaman natin pagkatapos nating subukan. Patayin siya. Laso na naman, wala na bang ibang paraan? Nanghihina ang katawan ko, hindi ako makagalaw. Yan Juzi. Huwag kang matakot, sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Subukan mong galawin siya kung gusto mong mamatay. Sa mga taong ito, hindi sa wala akong kakayahang lumaban. Sadyang ayaw ko lang lumaban. Sa wakas, hindi ka na nagpapanggap. Isa ka nga talagang malas na bituin. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ngayon ang mga kauri mo. Huwag nang lumaban, ikatlong prinsipe. Masyado mo nang matagal na pinipigilan ang sarili mo. Kaya mabagal ka. Iba ako sa iyo. Iba. Noong bata pa ako, akala ko rin ay iba ako, ang isinumpang anak ng malas na bituin. Ang mga taong tulad natin ay hindi ipinanganak para maging mabait. Habang pinipigilan mo, lalo ka lang masasaktan. Yan Juzi. Huwag mo nang labanan ang iyong likas na ugali. Magkauri tayo.
Hahaha. Bitawan mo siya, bitawan mo si Yan Juzi. Sayang naman. Nalihis ang saksak. Pao-pao. Ayos lang ako. Wala kang mapoprotektahan kahit sino. Bakit hindi ako sapat na malakas? Tigil. Bakit hindi ko siya maprotektahan? Tigil. Enye. Ito ang tunay na ikaw, ang isinumpang anak. Hahaha. Yesi, tila may pinakawalan akong isang nakakatakot na bagay. Ito, si Yan Juzi pa ba ito? Tingnan mo, kahit anong pilit mo. Lalamunin ka rin ng kabaliwan sa huli. Enye. Walang silbi, hindi ka na niya naririnig. Mag-ipon ka na lang ng lakas. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Yan Juzi, napakarami mo ng pinagdaanan. Ngunit pinili mo pa ring mamuhay ng may kabaitan hanggang ngayon. Iyan ang tunay na ikaw. Gusto kong protektahan ang taong mahalaga sa akin. Hindi ko hahayaang dahil sa iyo ay mapilitan siyang maging ganito. Kaya naman, Yan Juzi, gumising ka na. Pao-pao. Mabuti naman at nagbalik ka. Patawad. Gisingin ba naman talaga siya? Ano ba talaga ang tunay na lakas? Ang lakas ba ay ang nag-iisang bagsik ng isang taong nag-iisa? O ang pagpili na manatiling mabait at itago ang talim? Kapag may kasama kang mahalagang tao. Mas mapalad ka sa akin. Hawakan mo ako. May taong handang humila sa iyo. Hoy, huwag mo nang bitawan. Mahal na prinsipe, narito na ang lunas. Isubo mo ito. Nakakagalaw na ako. Mabuti naman kung ganoon. Patungo siya sa women para salubungin ang hilagang hukbo. Iposisyon ang mga mamamana sa pader. Harangan ng mga may hawak ng kalasag ang kanlurang koridor. Palibutan ng mga kabalyero ang pangunahing daan. Iwanan ang daan para sa kanya. Hayaan siyang kusa na pumasok sa bitag. Tia. Hanggang dito na lamang. Tia. Hanggang dito na lamang. Dahil sa isang babae. Ay tatraydurin mo ako. Ngayon ko lang naintindihan, Tia. Ang tao ay hindi mga piyesa sa laro. Hindi sila upa-upao. Hindi ang ikatlong kapatid. At lalong hindi ako. Kahit sa pagkakataong ito lang. Gusto kong ako mismo ang pumili. Pao-pao. Saan ka nasugatan? Ama, maayos lang ako. Tinatawag mo bang maayos lang yan? Sa totoo lang, hindi naman talaga malala. Ang saksak ng sibat kanina. Kalahati nito ay naharangan niya para sa akin. Sayang lang ang itinabi ko para sa hapunan. Pumunta ka sa labanan pero naglagay ka pa ng tinapay sa dibdib mo. Pwedeng kainin kapag nagutom. At pwedeng panangga kapag nasaktan, napakapraktikal. Sige na nga, basta't ligtas ka ayos na. Opo, tapos na ang lahat. Gusto mong kanselahin ang kasunduan sa kasal? Opo. Bakit? Hindi po nais ng inyong lingkod na makulong sa palasyo. Mula bata pa po ay sanay na akong mga bayo. Sanay na mamuno ng mga kawal. At sanay na pumunta kung saan ko man gustuhin. Natatakot ako sa katayuang iyon. Ngayon ay hindi niya inaagaw ang trono. Ngunit pipilitin siya ng mga opisyal ng korte na lumaban. Kakailanganin ng pamilya ng imperyo na lumaban siya.
Pagdating ng oras na iyon, kung aatras siya para sa akin, mararamdaman kong nagiging pabigat lang ako sa kanya. Kung magbabago naman ako para makibagay sa kanya, mararamdaman kong hindi ko nakilala ang aking sarili. Sige, pinapahintulutan ko na. Maraming salamat po, mahal na hari. Tama ang mga sinigaw mo sa labas ng silid-aklatan noong araw na iyon. Hindi ako naging mabuting ama. Mahal na hari, hindi pa huli ang lahat para magbago ngayon. Kung gayon, aalis na po ang inyong lingkod. Bini-bini. 3 beses niyo nang pinunasan ang mga sandatang iyan ngayong araw. May alikabok kasi. Kapupunas niyo lang, saan naman manggagaling ang alikabok? Dala ng hangin. Naku naman. Ito nga pala ang malutong na karne na ipinadala ng 3 prinsipe kaninang umaga. Sakto namang nasa palasyo kayo noong oras na iyon. Kahit saan naman ay mabibili ito. Bakit kailangan pa niyang mag-abalang ipadala ito rito? Bakit nga ba? Umaasa pala ako sa kanya sa lahat ng oras na ito. Umaasa sa kanyang kabaitan. Tapos na ang lahat ng bagay. May sarili siyang buhay na angkop para sa kanya. At may sarili akong landas na dapat tahakin. Ang nakaraang kasunduan sa kasal ay isang pagkakamali lamang. Hindi na ako pwedeng manatili pa sa tabi niya. Ang dapat na nasa tabi niyan, Juzi, ay hindi ako. Ayokong may ibang tumayo sa tabi niya. Ayokong umiti siya sa iba. At ayokong hindi ko na siya makita kailanman. Bini-bini, isuot niyo ang inyong sapatos. Bakit kung sino pa ang nagtatanggol sa bayan ay siyang hindi pwedeng magmahal ng isa? Bakit kailangan ko lang pumili sa pagitan ng labanan sa digmaan at labanan sa palasyo? Yan, Juzi, nasaan ka ba? Ano ba ang ginagawa ko? Paano naman siya mapupunta rito? Ah! Pau-pau. Pau-pau, pau-pau. Bakit ka nandito? Naparito ako para hanapin ka. Yan, Juzi. Ayokong magkahiwalay tayo. Huwag mo akong iwan. Ano ba ang ginagawa mo? Ako na ang magsusuot nito. Huwag mo na akong tratuhin ng ganito kabuti. Sino ang nagpapasya para sa iyong kaligayahan? Ako mismo. Kaya naman, ganoon din ang sa akin. Hindi mo pwedeng magpasya para sa akin. Dahil lang sa tingin mo ay mas makabubuti sa akin ang isang pagpipilian. Kung ayaw mong makulong sa palasyo, lalabas ako kasama mo. Ngunit hanggat isa ka pa ring prinsipe, hindi natin maaaring ganap na mapagpasyahan ang mga bagay na ito. Kaya nga hindi na ako prinsipe. Nais mong isuko ang iyong titulo bilang prinsipe. Umalis sa linya ng pagmamana ng pamilya. At hindi kailanman makikipag-agawan sa trono. Opo, ama. Kaalis pa lamang sa pwesto ni Yan Chenyi. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nag-aabang sa posisyong ito? Alam ko po, ngunit hindi ito kailanman ninais ng inyong anak. Ginagawa mo ba ito para kay Lupa-Upao? At para na rin sa aking sarili. Sa nakalipas na 20 taon, sinikap ng inyong anak na mamuhay ng hindi napapansin ng kahit sino. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng panganib. Ngayong naparusahan na si Yan King, wala nang makakapinsala sa iyo. Ngunit ang trono, bumagsak na si Yan King. Bukas, tiyak na itutulak ako ng mga opisyal ng palasyo na agawin ang trono. Hihilingin nilang pakasalan ko. Ang isang babaeng makakapagpanatili ng balanse sa palasyo. Hihilingin nilang isuko ni Lupa-Upao ang kanyang kapangyarihan sa hukbo at manatili sa kabisera. At hihilingin nilang maging susunod na piyesa ng laro ang aming magiging anak. Ayaw ko nang makulong muli sa isa pang hawla. At ayaw ko ring makulong siya rito. Ngunit ikaw ay anak ko. Opo, at mananatili pong ganoon magpakailanman. Kung walang titulo at lupain. Paano ka mabubuhay? Pamamahalaan ko ang mga ari-ari ang iniwan ng aking yumaong ina. Marunong din naman ako sa pagtutuos at kalakalan. Kaya hindi ako magugutom. Isang marangal na prinsipe, magnenegosyo. Hindi na nga po ako prinsipe. Paano naman ang pamilya Luo? Nais kong pumasok bilang manugang sa pamilya Luo. Manugang, nababaliw ka na ba? Ayaw pumasok ni Lupa-Upao sa pamilya ng hari. Kaya ako na lang ang aalis sa palasyo. Kung nais niyang patuloy na maging general, ako ang mag-aayos ng kanyang mga kwenta. Mag-aayos ng mga ulat militar. At magbabantay sa kanyang likuran. Pinatigil mo ang rebelyon. Ngayon ay walang kapantay ang reputasyon mo sa palasyo. Ngunit gusto mong pumasok bilang manugang sa mansyon ng general para lang mag-ayos ng kwenta. Handa po ako. Sulit ba talaga?
Kayo talagang dalawa, pareho kayong. Walang pakialam sa utos ko. Sige, pinapayagan ko na. Nagkulang ako sa iyo nitong nakalipas na 10 taon. Sana ay mamuhay ka ng malaya at masaya mula ngayon. Humayo ka at mamuhay ng may kalayaan. Ha, nais mong pumasok bilang manugang sa pamilya ko. Ha ha ha. Gusto ko na kahit gaano ka pa kalayo magpunta. Hindi mo kailangang mag-alala na sa iyong paglingon. Ay makakalagkad ka na naman sa labanan ko para sa kapangyarihan. Sabi ko sa iyo, tama ako, di ba? Kung sino man ang magpakasal sa kanya ay malas talaga. Alis na tayo. Maaari ko bang kanselahin ang kasal? Wala siyang pera, kaya dapat lang na siya ang manirahan sa atin. Mayaman naman si Binibini. At gagamutin naman ang sakit niya, di ba? Maliit na bagay lang yan. Noomi, kakaiba talaga ang takbo ng utak mo. Papayag kaya si Henerang Luo? General. Mahal na ikatlong prinsipe. Hindi na ako ang ikatlong prinsipe. Ginoong yan, seryoso ka ba talagang papasok bilang manugang? Kapag sumabak sa gyera si Pao-Pao, mananatili ka ba sa bahay? Kung kakailanganin ng hukbo ng isang strategist, maaari rin akong sumama. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Neil. Marunong ka bang mag-ayos ng mga kwenta sa bahay? Kaya mo bang pamahalaan ang negosyo? Nagwawala si Pao-Pao kapag nalalasing. Alam ko po, naranasan ko na. Nang aagaw siya ng kumot kapag natutulog. Ang anak na babae ng pamilya Luo ay hindi isusuko ang kapangyarihang militar kahit kasal na. Nais niyang bantayan ang hangganan at sumabak sa labanan. Kaya mo ba itong tanggapin? Iyan ang Luo Pao-Pao na iniibig ko. Sige, iwanan mo ang kasunduan sa pag-anib sa pamilya. At manatili ka rin dito. Pumayag si ama. Mag-ingat sa mga patakaran. Kailan pa nagkaroon ng ganyang karaming patakaran ang pamilya Luo? Mula sa araw na ito, mayroon na. Binabati kita, General Luo. Maligayang kasal. Binabati kita, General Luo. Maligayang kasal. Maraming salamat, maraming salamat. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng nakasakay sa kabayo habang inaakay ang lalaking ikakasal. Siya ay papasok bilang manugang sa pamilya ng babae. Siyempre, iba ito. Teka, napakapamilyar ng mukha ng ginoong ito. May kakaiba ka bang hilig sa kapwa lalaki? Hindi, kamukha lang niya ang isang ate na kilala ko. Binabati kita, General Luo. Maligayang kasal. Narito na ang aking kabiyak. Napakaganda mo ngayon, aking asawa. Napakakisig mo ngayon, aking kabiyak, hahaha. Ikalawang pagpupugay sa mga magulang. Pagpupugay ng mag-asawa sa isa't isa. Ihatid na sa silid ng bagong kasal. Hahaha. Pumasok na sa silid ng bagong kasal. Aking kabiyak, hindi mo pa ba ipapakita sa akin ang iyong mukha? Aking asawa, hindi ba't nakita mo na ito noon pa? Iba iyon. Aking kabiyak, namumula ang iyong mukha. Ikaw rin, aking asawa. Teka. Boss, magkano ang 1 kilo ng melon na ito? 2 barya. Ginto ba ang balat ng melon mo? O ginto rin ba ang mga buto nito? Tingnan mo nga, saan ka pa makakahanap ng melon ngayon? Lahat ng ito ay mga melon mula sa espesyal na taniman. Kung nagmamahalan ka, nagmamahalan din ako. 1 barya na lang, 1 barya. Ito at saka iyon. Gusto ko rin ang kutsilyong iyon. Kagaganoon pa lang, hindi mo na ba ako mahal? Ayaw mo na ba talagang hawakan ang kamay ko? Pinapabuhat mo pa sa akin ang mga gamit. Ilsat. Magsalita ka naman. Ngayon, ayaw mo na ring makipag-usap sa akin. Ah! Takbo, yan Juzi. Bilisan mo ang pagtakbo. Ganyan na naman. Nataranta ka na naman ng ganyan nang makakita ng gansa. Alam mo naman pala, bakit sinasabi mo pa? Tumakbo ka na para sa buhay mo, baka matuka ka niyan. Ah! Takbo. Huwag mong hayaang kagatin ang mukha mo. Hahaha. Maaaring baliktarin ang tadhana ng marahas na kamatayan ng isang tao. Upang sila ay mamatay sa katandaan. Dala ang kamalasan, magiging anak ng mapaminsalang bituin. Magiging anak ng mapaminsalang bituin. Nasadlak sa masamang anyo. Kung si Luo Pao-Pao ay mamamatay sa katandaan sa buhay na ito. Ang kasunduang ito ay hindi kailanman magkakabisa. Ngunit kung darating ang araw na ang sumpa ng mapaminsalang bituin, ay magkatotoo kung darating ang araw. Gagamitin ko ang aking sumpa. Kapalit ng muli niyang pagkabuhay.
Hanggang dito na lamang kita kayang protektahan. Ang sumpa ng salamangkero magiging. Ang sumpa ng nagsagawa ng ritual, magiging anak ng mapaminsalang bituin, dala ang kamalasan. Ah! Mahal na emperador, matagal ko nang hinahangaan ang ginoong ito. Ipinamamanhi ko po na ipagkaloob ninyo ang aming kasal. Ama! Tinatanggap ko po ito.